pinaka-main nating service na i-offer is yung paggagawa ng title description, image, price, shipping details. As a VA, your job is to create listings that are clear, appealing, and keyword optimized. So pagka nag-apply kayo as eBay virtual assistant, bali, yan yung unang tinatanong ng client kung marunong ba kayo mag-optimize ng listings. So ito, yun yung mainly tinatanong ng mga client sa atin. So pagka marunong kayo mag-optimize ng listings, makukuha kayo kahit wala kayong experience. So ang tinuturo ko talaga is paano gumawa ng listings. Kahit walang experience, pwede ka magpa-interview, pwede ka mag-apply. So yun yung ituturo ko sa inyo. Ah, kung bibigyan ko kayo ng format, kung paano gumawa ng listings, ah open ko lang yung ano, open ko lang yung eBay. So, open ko lang yung account ah, para papakita ko sa inyo kung paano yung actual na listing. Paano gawin siya. Kailangan ko lang mag-login sa eBay. Ayan. So, ito yung interface ng eBay. Ah, ayan. So, ayan. Kung kunyari t-shirt, iba-iba kasi yung mga items sa eBay. So, maraming items sa eBay, iba-iba. Ah, ayan, clothing, merong mga collectibles, may mga pictures, almost lahat ng pwedeng ibenta, binibenta sa eBay. Ayan, kunyari, try natin mag-listing. Ayan, so sa listing kasi, um, ang important dito is how to create the title, how to create the description. Ito. How to edit the item specific. Yan yung details about the item. So, paano nga ba maggawa ng listing? So, kung may eBay account kayo, pwede nyo itong itry. Dito sa search bar, yan, search kayo ng any dyan, anything. Like, yan, kunyari itong sinearch ko is yung t-shirt. Madali lang bili sa eBay. Sell now lang yung pipindutin. And mapupunta ka na dito sa parang ano niya, pwede kang gumawa ng listing. So, sa process ng eBay, magbibigay yung client sa'yo ng mga pictures, i-upload mo yan, and then gagawan mo siya ng title. Sa paggawa ng title, most sa mga clients is meron silang template. Like yung sample, yung client ko, ang template niya is, first muna is brand, yung style, hindi pala style, type. Like yung type ng damit or t-shirt ba yan or jacket ba yan. And for men ba? For men or women. Tapos yung size and yung color. Tapos yung dito sa dulo is other details. Ayan. So, ah, yan yung pwede nyo sundan sa paggawa ng title. Ito. So, ayan. Ang next dito is, di ba, pag na-upload nyo na yung mga pictures, bali, i-edit nyo yung item category. So, importante sa item category is ilagay nyo siya sa tamang category. Kung kunyari pang women's, so ilalagay mo siya sa women's, syempre.
pag pang men siya, lalagay mo sa men's. Kung kunyaring jacket siya, syempre lagay mo rin siya sa jacket. Kasi pag hindi mo siya nilagay sa tamang category, hindi lalabas yung mga required na details about the item. Kung kunyaring jacket yan, so kailangan sa jacket mo siya ilagay na category kasi hindi lalabas tong frequently selected kung hindi mo siya nilagay sa jacket. Kung kunyari sa t-shirt mo siya nilagay, or try natin sa women's jeans, so sa style, hindi lalabas yung jacket. So, yun yung importante kapag ka magli-listing, ilalagay mo siya sa tamang category. And yung lahat dito, if-fill mo yan, i-complete mo yan kung anong brand yan, kung anong style, straight, skinny jeans, or ano yung size niya, ano yung color niya. Etong mga tong details na to, ibibigay naman ng client yan. So, don't worry din sa mga information na kailangan. Binibigay ng client yan. And ayun, dapat pag-aralan nyo rin yung style ng mga damit, kung ano mang fabric wash pa yan, pag medium, dark, or light, kung ano yung merong accent, kung kunyari may buttons ba siya, may logo ba siya, may buckle ba siya, and kung fit ba yan, or kung ano yung fit niya, regular, or slim, or athletic, yan, classic, dapat pag-aaralan nyo rin siya. And ayun, kukumpletuhin nyo lang lahat dito. Ayan, so kung hindi nyo alam, hindi kayo sure kung kunyari yung saan siya made, walang nakalagay sa mismong damit or mismong item, hindi mo na siya kailangan ilagay. So kung hindi mo sure, wag mong ilalagay. Yung visible lang doon sa items ni client, nagsisend kasi siya ng mga pictures, bali doon ka mag-base sa pictures na sinend niya. Or kung meron siyang sheet na shinare sa'yo na may mga details about sa sa items niya. So, yun, doon kayo magbe-base. So, yun lang yung pagdating dito sa paggawa ng item specific. Dito naman sa condition, syempre lalagay ni client yan. Kung new ba yan, kung pre-owned ba, kung may problem ba sa item, kung may meron ba siyang sira, may imperfection ba siya, kung excellent ba yung condition. So, bibigay ni client lahat ng details. Dito naman sa description, like yung dito sa baba, meron si client ng mga template. Depende. Hindi lahat ng client may template. So, sa mga clients is may template sila. So, kinaka-copy-paste ko lang yan and in-edit ko. So, yun lang. And dito sa format, automatic, buy now, unless sinabi ni client na auction siya. And pagdating sa shipping, wala ka nang gagalawin dyan. Nakasetup na yan, so wala nang gagawin tayo dyan. And save for later. So, okay na yon. Tapos na. Si client na yung bahalang check niyan kung magpa-pricing. Siya na yung nagpa-pricing niyan, hindi na tayo. Unless may task tayo na ah, magpa-price research din. So, ganon. So, depende sa pag-uusap niyo ng clients yan. So, yun lang yung process ng eBay listing talaga. So, familiarize nyo lang kung paano. Yung from start, so madali lang talaga siya. So, dito sa pinaka-search, search mo any item and sell now. And then pag na-sell now, i-edit mo lang yung mismong listing, upload the photos. Ayan, so yan, dyan lang. Yan, add yung mga details. So, yun lang naman. And then, save. So, napakadali lang ng process sa paglilisting kay eBay. So, yun lang. And, saan na ba tayo? Ayan. So, buy now. So, dito wala naman na tayong masyadong ano dito dahil sasabihin naman ng client kung buy now ba siya or auction. So, sa eBay fees, unless meron tayong work kay client na inventory, so need nating pag-aralan yung mga eBay fees. Marami kasi yan, so iba-iba siya. So, as a VA, understanding fee structure helps you advise and optimize clients listing. So, depende kung bibigyan kayo ng task ni client na may ganyan. So, pagka-listing lang talaga, wala talaga kayong ibang iisipin kung hindi mag-list. Pero pag all around VA, kakailangan mong malaman lahat to. So, pag-aaralan mo talaga lahat. Seller level, merong top-rated sellers like
Sila na yung mga malalaki, mga matatagal na sellers, above standards, and below standards. Ayan. VA helps maintain or improve seller level through accuracy, speed, and communication. Ayan. So, as eBay VA, tutulungan natin sila. So, ayun, araw-araw tayo maglilisting. Ayan. So, para maging top rated sila. And syempre, tuloy-tuloy yung work natin pag ganun. Ayan. So, eBay, VA, yung mga roles natin is create and optimize. Optimize means yung mga old listing niya, aayusin mo yun. Bali, kumbaga, i-edit mo yun para maging visible siya sa mga customers. And manage orders and tracking for smooth transaction. So, depende kung bibigyan kayo ng client ng access para mag-manage ng mga orders niya. Mostly hindi. But may iba na nagbibigay ng task na order management. Mostly hindi. Mostly sila yung gumagawa niyan sa eBay ha. Opo. And answer customers messages. Ayan. So, yan. Depende rin kung bibigyan din kayo ng task na ganyan. Mostly sila yung gumagawa niyan. But pag binigyan kayo ng task na ganyan, pag-aaralan nyo talaga. And monitor returns. Usually sila na rin yung gumagawa niyan. As eBay lister, ayan, listing lang talaga tayo. So, review seller performance, ayan. Kung all around VA yung in-applyan ninyo, gagawin nyo to lahat. Pag eBay listing lang talaga yung work natin, walang iba. So, ayun lang for this module. And let me know kung meron kayong questions.